Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ang huling grupo na magre-report patungkol po sa nobelang Sampagitang Walang Bango na isinulat po ni Inigo Ed Regalado. So ating munang kilalanin ang manunulat ng nobelang ito. So sino nga ba si Inigo Ed Regalado? So, si Inigo Ed Regalado ay ipinanganak noong Marso 16, 1888 sa Sampaloc, Manila at anak ni na Inigo Regalado y Concuerca at Saturnina Reyes. So, si Inigo Ed Regalado ay tanyag noon sa sagisag na Odalager. Naging patnugot siya ng pahayagang mithi, watawat, pagkakaisa at ng lingguhang magasin na Ilang-Ilang. Kilala siya bilang Makata ng Pag-ibig. Ang kanyang mga tula ay natipon sa isang aklat na pinamagatang damdamin na nagtamo ng unang gantimpala sa Timpalang Commonwealth noong 1941. Hindi lamang siya makata, isa rin siyang kwentista, nobelista at periodista. At siya'y namatay noong Hulyo 24, 1974. So narito ang mga natanggap na parangal. Meron tayong Gawad El Renacimiento, Commonwealth Award for Literature, Medalyong Ginto ng Pantik ng Kababaihan, Cultural Heritage Award, Presidential Award for Merit, Gawad Diwa ng Lahi, at Gawad Pantas ng Panitikan. So, kinikilala ang husay ni Inigo Ed Regalado bilang matalasik na kritiko at makata ng kanyang mga kapwa manunulat. So, isa sa mga unang nagtaguyod sa mga pangunahang pamantayan at panuto sa tula, nobela at iba pang uri ng panitikan. So, narito ang mga nobelang isinulat ni Inigo Ed Regalado maliban sa Sampagitang Walang Bango. Meron tayong Madaling Araw, Magmahal ang Dalaga, Ang 14 na Awa, May Pagsintay Walang Puso, Ang Huling Pagluha, Ang Anak ng Dumalaga, Naging Lunas ng Pighati at Dalagang Dalaginding. Ngayon, so dumako naman po tayo sa kahulugan ng pamagat. So, Sampagitang Walang Bango ay nobelang tuon sa Maynila sa panahon ng Amerikanasyon. At inilalantad din ang nobelang ito ang masalimuot na pagsasalikop ng pag-ibig, pagtitimpi at pagtataksil sa gitna ng Karnabal na kaligiran. So ang kanyang nobelang Sampagitang Walang Bango ay nasulat sa panahong ginto ng nobelang Tagalog. Ito'y tungkol sa isang babaeng martir ngunit sa huli ay nagtaksil kaya iniwan ng asawa. Katulad siya ng sampagitan na akala ng marami ay maganda, dalisay at namumukod sa kabanguhan, subalit sa kabila noon ay naging taksil kaya itinuring na sampagitang walang bango. So yun yung explanation nitong nobelang ito. O yun, magandang gabi sa atin lahat. Pagpasensyahan nyo na at medyo maingay ang aking kapaligiran kasi gabi na ako nakapag-record. So ayun, dumako tayo sa koneksyon o dahilan ng may akda kung bakit niya ito isinulat. Inihahayag ng nobelang ito ang mga tunay na karanasan at pangyayari na naghahatid ng mga mensaheng mapupukaw sa kamalayan ng isang mambabasa. Inilalahad nito ang katuturan ng pamagat Sampagitang Walang Bango. Dito sa nobelang ito ipinapakita na hindi lang sa libro pwedeng magtaksil ang isang tao, ngunit pati na rin sa realidad o sa totoong buhay. Diba sinasabi natin na lagi na lang lalaki ang nagloloko or nagtataksil sa kanilang kasintahan pero nagkakamali tayo. Gustong ipahayag na nobelang ito na pati babae pwedeng magloko sa kanilang kinakasama o sa kanilang asawa. Kasi dito sa kwento na ito or sa nobelang ito, si Nanita ay nagtaksil sa kanyang asawa. Yun na nga. At dito din sa nobelang ito, mapapansin din na kahit kaano ka pa kayaman na tao, pwede ka pa rin pagtaksilan. Ganon din sa totoong buhay. Pwede ka
pwede kang pagtaksila na kahit na marangya ang iyong buhay, marangya na ang iyong buhay, mayaman ka, pwede kang pagtaksila ng iyong kinakasama. Yun nga, inihahayag ng nobelang ito ang mga tunay na pangyayari at karanasan na naghahatid ng mensaheng mapupukaw sa kamalayan ng isang mambabasa. Yun lang naman. Natapos ko nang na-discuss yung connection o dahilan ng may akda kung bakit niya ito isinulat. Ngayon, dumako naman tayo sa kahalagahan ng akda. Ang Maynila ay sentrong lunan ng mga mahahalagang pangyayari sa nobelang ito. Sinasalamin nito ang iba't ibang aspeto ng buhay ng mga mayayamang nabibilang sa lipunan. Ito ang sentro ng kayamanan kung saan nagkalat ang mga tituladong tao at mayayamang mga ngalakal na nabibilang sa matataas na antas ng lipunan. Mulat ang Maynila sa pagyabong ng makabagong kabihasnan at ang kapalit nito ay pagbabago sa lipunang dati ay punong-puno ng pagpupuri. Sinasaklaw ng nobela ang pagbabago ng Maynila at ang pagbabago ng mga tao sa isang lipunan. Ang Maynila, magandang syudad ng Pilipinas, ay may kinukubling kabulukan. Ang mga babaeng animoy, malilinis at mararangal ay may itinatagong kabulaanan. Ang kahalagahan ng akda ay gusto lang niyang maisawalat ang tunay na pangyayari sa lipunan, ang mga pagbabago at ang nabago na. Kasabay ng pagbabago ng Maynila ay ang paghuhubad din ng puri at katuwiran ng mga tao. Makikita ang kamulatan ng Maynila sa pagyabong ng makabagong kabihasnan. Ngunit, kasabay nito ang pagbabago ng tao sa lipunan. Karamihan sa mga tao ay nangangalunya at naghahanap ng aliw sa maling paraan. Masasalamin ang kawalan ng tao ng kahalagahan ng puri at dangal at katuwiran. Dito nga, mapapansin din nyo na si Nanita ay nagtaksil sa kanyang asawa. So, doon ay parang ay nawala ang kanyang dangal bilang isang babae dahil nga nagtaksil siya sa kanyang asawa. So, dumako naman tayo sa estilo ng pagkakalahad. Ang estilo ng pagkakalahad ay sinimulan ng nobela sa pamamagitan ng paglalarawan ng isang pagdiriwang na idinaraos, mga taong nagsisidalo sa nasabing kasiyahan, lahat ay nagkakasiyahan. Winakasan ito ng isang naapektuhan sa pagyayaring naganap. So, dito naman sa estilo ng paglalahad, for example is sa mga birthday, sa mga weddings, birthday, 'di ba? Nag-aaya tayo ng mga ibang tao para ang celebration ay maging masaya. So, dumako naman tayo sa bisa sa isip. Masasabi naming ang pagtataksil sa asawa ay isang malaking kasalanan sapagkat nangako silang magkasama habang buhay. Nang magmahalan, ito ay lubhang labag sa 10 utos ng Diyos. So, dito naman sa bisa sa isip, ang pagtataksil sa asawa ay isang malaking kasalanan. For example, to my neighbors na nagtataksil sila sa kanilang mga asawa para lang maging masaya sila sa piling ng iba. So, nakasaad din ito sa Biblia at sa 10 utos ng Diyos ay ang wag kang makiapid sa di mo asawa. Bisa sa damdamin. So, sa bisa ng damdamin ay kami ay nakadama ng pagkaawa sa mga tauhan. Si Ninita na labis nagsisi sa kanyang nagawang kasalanan
masasabi naming isa lamang siyang babae na nagmahal, subalit ang pag-ibig niyang ito ay nagdulot ng kasiraan sa kanyang buhay. Si Mang Bandido na labis sinisi ang kanyang sarili kung bakit ito nangyari sa kanyang pamilya, at kay Liling at Pakito na parehas nasugatan ang kanilang mga puso't damdamin. So, sa bisa, sa damdamin naman is malinaw naman 'di ba sa binasa kong definisyon na makakaramdam ka talaga ng pagkaawa sa mga tauhan dahil sa pagkilos at also sa pagtataksil nila, lalo na si Ninita at si Pakito. So, um, dito na si Nenita at si si Pakito is sila yung nagtaksil, 'di ba? So maaawa ka talaga kay Bandino tsaka kay Liling. Syempre sila yung maaapektuhan. So maaawa ka sa dalawang napagtaksilan. So humantong sila sa napakahirap at napakagulong sitwasyon na halos walang masayang mangyayari sa kwento, lalo na nung iniwan ni Mang Bandino at anak nila si Nenita. So, at gayon din yung nakakaawang sitwasyon din ni Liling at Pakito na naudlot yung kasal nila dahil dun sa pagtataksil ni Pakito kay Liling. So, in last is naiwan si Nenita na lugmok sa kahihiyan, at gayon din nalugmok din si Nenita sa kalungkutan na animoy, nababaliw na siya. Lang siya. So, dito mo lahat tayo makaramdam ng awa dito. Yung awa talaga, yung sobrang mararamdaman mo dito sa bisa sa damdamin. Also, ramdam ka din dito sa bisa sa damdamin, dito sa kwentong Sampagitang Walang Bango, mararamdaman mo din yung hinanakit na ramdaman ni Mang Bandino at Liling. And also, galit magagalit ka dahil sa ginawa nung dalawang nagtaksil na sina Pakito at also si Nenita. And also makakaramdam ka din ng lungkot kasi almost yung whole story ng Sampagitang Walang Bango is wala siyang happy ending, and also wala ding masayang nangyari sa kwento. Kaya mararamdaman mo yung hinagpis nung kwentong iyon. Mahalagang dahilan kung bakit hinangaan ang nobela. So ano yung rason kung bakit hinangaan nga itong nobelang ito. So una sa lahat, malinis at malikhain ang estilo ng author sa pagkakabuo ng akda. Kaya naman hinahangaan ang nobelang ito sapagkat ito'y naaayon sa totoong buhay o nagaganap sa kasalukuyan. O mas kilalang ito'y usaping pag-ibig, pagtitimpi at pagtataksil. At karagdagan pa rito, lahat ng uring nobela ay may aral na kakikintalan o napupulot ng mga mambabasa. Kaya naman hindi ito maikukupli na hindi ito hangaan ng mambabasa. At sa rekomendasyon para basahin ng iba, so ang nobelang ito ay nag-iiwan ng mahalaga at makabuluhang kakintalan sa bawat mambabasa. Ang mga pangyayari sa nobela ay lantad sa mga karanasan sa tunay na buhay. Kaya't ang mga mambabasa ay magkaroon ng kawilihan at interes dito, lalo na ito ay kadalasan nangyayari sa kasalukuyan. Makikita rin dito ang kahalagahan ng dangal at katapatan ng isang tao sa kanyang iniibig, at sino man ang magtataksil ay hindi liligayang tunay sa huli. So parang na-test dito yung pagiging loyalty ng isa't isa, no? So yun yung rekomendasyon para dito, para basahin ang nobelang ito. At dito naman sa aral na mapupulot patungkol sa nobelang ito, ang natutunan namin ay kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba.
Huwag padalos-dalos sa pagpapasya at matutong makontento. Kung ayaw mong pagtaksilan, maging matapat ka sa iyong kasosyo. So matuto tayong maging makontento sa kahit anong bagay na mayroon tayo. Hindi naman po masama na maghangad ng mga bagay, ngunit kailangan nating pag-isipan at pagtimbangin ang magiging resulta nito sa iba at sa sarili mo man din. So parang sinasabi dito na if you decide something, always remind first its consequences. So, anong ibig sabihin nito? Kung may decision kang gawin, dapat isipin mo muna kung ano yung kahihinatnan nito sa iyo at sa iba. So, kailangan mong ikonsidera ang magiging epekto nito at kung ano ang mararamdaman nila sa aksyon na ginawa mo mula sa decision mo. So, pinapaalalahanan din tayo na maging maingat sa mga aksyon na ginagawa natin. Kasi alam naman natin na dahil sa aksyon na yan ay maaaring makasira ng tiwala sa isa't isa. Kaya nauuwi sa hiwalayan katulad ng nangyari kina Mang Bandino at Nenita. Tayo sa mga tauhan sa nobela. Unahin natin si Nenita. Si Nenita, siya ang babaeng unang minahal ni Paquito at asawa niya si Mang Bandino. Ginoong Francisco Herbosa o si Paquito. Isang abogado, kababata ni Nenita na kalaguyon niya at katipan ni Liling. Don Bernardino Delia o si Mang Bandino, ang mayamang mangangalakal na asawa ni Nenita. Pilar Amado o si Liling, isang babaeng hinahangaan ng mga kaibigan ni Paquito sa angkin nitong kahinhinan, kasintahan ni Paquito.